Sa gilid ng baryong San Rafael, nakatira si Lando. Isang binatang magaan ng loob pero mabigat ang pakiramdam sa sarili. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil halos lahat ng gawin niya may mali. Isang umaga, pinakiusapan siya ni Aling Dory na tumulong mag-ayos ng tindahan. Lando, paabot naman nung kahon ng itlog. Pero sa pag-abot ni Lando, nadulas ang kanyang kamay at wasak ang kalahating tray ng itlog. Nako, Lando! Sigaw ni Aling Dory sabay hawak sa noo. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala ka bang ingat? Napatigil si Lando. Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko lang siya, hinigpitan ang kanyang labi at nagpaumanhin. Pasensya na po. Sabi ko na nga ba, hindi ko talaga kayang matama ang lahat ng trabaho. May kurot sa boses niya. Tinatago ang hiya. Habang lumalakad pa uwi, narinig niya ang dalawang kalalakihang nag-uusap. Parang tinusok si Lando sa dibdib at doon niya muling binulong sa sarili. Wala talaga akong kwenta. Kinabukasan, pinilit pa rin ni Lando maghanap ng gagawin. Gusto niyang patunayan na may silbi siya, kahit konti lang. Habang naglalakad, naabutan niya si Mang Ruben na nagpapako ng bubong. Mang Ruben, tulungan ko na po kayo. Sigurado ka? Baka mahulog ka pa. Tugon ng matanda, kalahating biro, kalahating totoo. Pero nagpumilit si Lando. Umakyat siya sa hagdan, bit-bit ang pako at martilyo. Sa unang hampas, pumihit ang martilyo, natamaan ang daliri niya. Aray! Napaeri siya. Sa ikalawang hampas, nalaglag ang martilyo. Tumama pa sa paa ni Mang Ruben. Lando! Napasigaw ang matanda. Kaya ka namin iniiwasang pagawain. Lagi kang mali. Gusto niyang ipaliwanag na hindi niya sinasadya. Gusto niyang sabihin kaya niya to, pero nandoon naman ang matinding hiya. Kumakapit sa leeg niya at pilit na pinapatahimik. Naglakad na lang siyang palayo, namumula ang mata. Habang nag-iisa sa ilalim ng punong mangga, bumulong siyang muli. Bakit ganito ako? Kahit anong pilit, mali pa rin. Nang dumating ang gabi, umuulan at para bang nakikisabay ang langit sa bigat na dinadala ni Lando. Naroon siya sa lumang kubo sa likod ng bukid, nakaupo sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod. Sumisingaw sa hangin ang lamig at kasabay nitong tumaas ang kirot sa dibdib niya. Pinikit niya ang mata at sunod-sunod na sumulpot ang mga alaala. Ang nabasag na itlog, ang nalaglag na martilyo, ang pag-ikot ng mga mata ng mga tao sa baryo tuwing nagkakamali siya, ang bulungan, ang tawa, ang mga salitang palpak, walang silbi, walang kwenta. Hindi naman talaga siya iyakin, pero ngayong gabi, hindi na niya kinaya. Tumulo ang luha, sunod-sunod, tahimik pero mabigat. Kung wala talaga akong kwenta, ano pa bang silbi ko dito? Wala siyang mali siya, wala siyang intensyon na wakasan ang sarili. Pero may bigat, isang tanong na matagal nang lumalason sa isip niya. Siguro, sapat na to. Isa, dalawa, tatlong hakbang siyang papalabas ng kubo papunta sa ulan. Hindi niya alam kung sasabayan na lang niya ang dilim. Sa kalagitnaan ng ulan, may tumawag. Paglingon niya, si Ella iyon, kabataang matagal nang nakakaintindi sa kanya. Lando, bakit ka nandito? Bakit ang lungkot mo? Lumapit ito, hingal na hingal, basang-basa sa ulan.
Hindi na nakapagsinungaling si Lando. Ella, wala naman akong nagagawang tama. Lahat mali. Lahat palpak. Wala akong kwenta. Nanginginig ang boses niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit. Tumahimik si Ella ng sandali. Tiningnan siya nito ng diretso. Lando, hindi ka walang kwenta. Tao ka. Tao tayo. At ang tao, nagkakamali. Pero may isang bagay kang nagagawa na hindi kaya ng marami. Hindi ka sumusuko. Ngumiti si Ella, hindi pilit, hindi patawa, kundi totoo. Tuwing nagkakamali ka, bumabangon ka ulit. Nag-aalok ka pa rin ng tulong. Palpak man, lagi kang may puso. At yon, Lando, yun ang kwentang hindi kayang sukatin ng kahit na sino. Umiyak si Lando, pero ngayon, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa unang beses, may nakakita ng halaga niya. Lumapit si Ella at hinawakan ang kamay niya. Simula ngayon, kapag iniisip mong wala kang kwenta, alalahanin mong may isang taong naniniwalang may halaga ka. Unti-unting huminto ang ulan at sa pagitan ng malamig na hangin at basang lupa, may maliit ngunit malinaw na pag-asa. Hindi naging perpekto si Lando. Hindi siya naging magaling bigla. Pero sa wakas, hindi na niya tinawag ang sarili niyang walang kwenta. Dahil minsan, sapat na ang isang taong naniniwala para mahanap natin ang halaga natin. Ang kwento ni Lando ay nagtuturo na ang tao ay hindi dapat hinuhusgahan base sa kanyang pagkakamali, dahil ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa kabutihan ng puso at sa lakas ng loob na tumayo kahit pa ulit-ulit na nadadapa. Minsan, hindi natin nakikita ang sariling kwenta dahil sa pangungutya at salita ng ibang tao. Pero sapat na ang isang taong naniniwala sa atin para maipaalala na may silbi tayo at hindi nawawala ang halaga ng taong patuloy na sumusubok at hindi sumusuko.